Ito mga kaibigan, gusto ko lang pong bigyan ng pansin itong komento ni San Ignacio po. Isa sa depensor ng Iglesia Katolika na laging nakasubaybay sa atin. Maaring ito ay tiktik ng mga CFD o mga taga punto por punto, no? Para kung ano po yung kanilang mapakinggan dito sa atin, ibabato nila doon. So sila po yung mga tiktik, mga tiktik. Alam nyo, yung mga tiktik na yan, mga kaibigan, ay sila yung nagpapakunwari mga kababayan, no? Pero ganito po yung kanyang komento sa atin, si San Ignacio po. Sabi niya, bakit may rebulto ang mga Katoliko? Yun ang sabi niya. Upang sambahin ba ayon sa mga anti o yung mga kontra sa Katoliko? So meron po siyang sinabi na halimbawa ang isang estatwa ni Jesus sa krus ay makakatulong sa atin na maalala ang sakripisyo ni Jesus. Ang mga rebulto ay gumaganap bilang isang visual aid para sa mga Katoliko. So para sa Iglesia Katolika, yung mga rebulto po, mga kaibigan, na kanilang ginawa ay bilang paalala lamang po. So lumalabas para sa kanila, sa aking pagkaunawa sa kanyang komento, yung rebulto, siya yung nagpapaalaala sa mga sakripisyo ni Jesus. Kaya pala meron silang mga ginagawa na wala sa Biblia, para malinlang lamang po ang tao, at ito namang mga taong walang pagkaunawa, payag na lamang po sila. Ito mga kaibigan, gusto ko pong ipakita sa inyo ito. Yan ginagawa ng Pope o pari na paghalik-halik doon sa nakapako sa krus na rebulto. Mga kardinal yata ito rebulto ni Jesus, mga kaibigan. Yan. Yan ba, kapatid na San Ignacio? Hindi ba pagsambayan? Yan ba ay kailangan mo bang gagawa ng rebulto para halik-halikan mo, para maalala mo si Kristo? Ganyan ba ang tinuro ng Biblia para ating maalaala ang sakripisyo ni Jesus? Kung ikaw ay hahalik doon sa rebulto, sapat na ba yun? Tama na ba yun? Okay na ba yun, mga kaibigan? Tama na ba na ikaw ay pahalik-halik na sa paa ng may paa, na hindi mo naman sigurado kung yan ay larawan talaga ni Jesus, mga kababayan? Ito pa, mga kapatid, ang mga tao ay mayroon po silang pahalik-halik. Saan? Sa paa o anong parte ng larawang inanyuan. Alam nyo mga kaibigan, yan ay sabi ng mga Katoliko, kung bakit meron po silang ganyan, ay para maalala lamang po nila ang sakripisyo ni Jesus. Nagtataka ako. Para sa kanila, yung rebulto, yun po yung nagpapaalaala sa kanila sa mga katuruan ni Jesus, sa mga sakripisyo ni Jesus. Baliktad Baliktad, mga kababayan. Bakit? Bakit baliktad? Kasi dito po sa banal na kasulatan, sa libro ng Juan, tignan nga natin kung sino ang inutusan ng Panginoong Jesucristo
kung sino yung hiniling niya para mag-utos ng Ama sa mga tao bilang magpapaalaala sa ating Panginoong Hesukristo. Ribulto ba, San Ignacio? Sobrang panliling lang at panlilito ng mga tao ang ginagawa po ninyo. Bakit? Kasi hindi po yung ribulto ang sinabi ni Kristo na magpaalaala sa ating Panginoong Hesukristo. Sadyang kayo talaga ay mga paganismo dahil yung ginagawa po ninyo gawain ng paganismo. Tignan nyo si Kristo nung siya'y pumataas, nung siya'y pumataas, babalik na sa kanyang Ama, mga kaibigan. Ito pa, no? Bago ko basahin, meron pa eh. Ayan, si Pope Saint Peter III. Ito mga kaibigan, tignan nyo kung merong ganyan ginagawa ng mga sinaunang Kristiyano nung araw. Binuhat nila yung Pope nila. Yan o. Alam nyo mga kaibigan, wala man lang ganyan ginawa sa ating Panginoong Hesukristo, no? Ang ating Panginoong Hesukristo kasi nung nandito sa lupa ay yan ang sabi diyan, the true vicar of Christ. The true vicar of Christ. Ano ba ang ibig sabihin ng vicar of Christ? Na ang ibig sabihin ng vicar of Christ, kapalit, kahalili ni Kristo. Kapalit ni Kristo. Yan ba mga kapatid ay nasa Biblia? Turo ba yan ng Biblia, mga kababayan? Tignan mo, San Ignacio po. Tignan mo. Hindi po totoo na yung aral ng Iglesia Katolika na yung ribulto, yun po yung magpapaalaala sa sakripisyo o ginawa ng Panginoong Hesukristo. Hindi Ang layo. Wala yan sa Biblia. Kaya tama lang yung sinabi ni kapatid na Eli, ang aral ng mga Katoliko ay wala sa Biblia talaga Pati si Rizal talagang wala talaga sa Biblia Bakit? Paano mo sabihin na yung magpapaalaala sa sakripisyo o ginawa ng Panginoong Hesukristo ay yung ribulto? Saan yon? Samantalang ang nasa Biblia mga kaibigan, pati po yung vicar of Christ o kapalit, kahalili ni Kristo, wala din sa Biblia na ang Pope ang magiging kapalit. Wala sa Biblia yon. Ano ang nasa Biblia? Heto, makinig kayo mga kaibigan. Sa libro ng Juan, Kapitulo 14, sa versikulo 16, ganito ang ating mababasa. Nung si Kristo ay pumataas na, pumunta na sa kanyang Ama, iiwanan na niya ang mga apostol, ang mga Kristiyano. Mga kababayan, alam niyo po ang ginawa ng Panginoong Hesukristo. Sabi dito, at ako'y dadalangin sa Ama. Sino? Si Kristo. Anong gagawin niya? Dadalangin. Saan? Sa Ama. Ano ang hihilingin niya? At kayo'y bibigyan niya ng ibang mang-aaliw upang siyang sumainyo magpakailanman. So, nung pumataas na ang Panginoong Hesukristo, bumalik na sa kanyang Ama, humiling siya sa kanyang Ama. Ano ang hiling niya? Para magbigay ng Ama ng kahalili niya. Ano yung kahalili na hiniling ng Panginoong Hesukristo? Yung Pope ba? Hindi.
Verse 17, sa makatuwid bagay ang espiritu ng katotohanan. So ang hiniling ng Panginoong Jesucristo na kahalili niya hindi yung Pope, sino? Yung Espiritu Santo ng katotohanan. Ano gagawin yung Espiritu Santo bilang kahalili ni Kristo? Mga kaibigan, mga kababayan, sa verse 26, tumalon po tayo, no? Sabi dito sa verse 26, datapwat ang mang-aaliw sa makatuwid bagay ang Espiritu Santo na susuguin ng Ama sa aking pangalan. Ano gagawin ng Espiritu Santo? Siya ang magtuturo sa inyo ng alin? Ng lahat ng mga bagay at magpapaalaala ng lahat na sa inyo'y aking sinabi. So yung mga turo, aral ni Kristo, yung mga ginawa ni Kristo, yung mga sakripisyo ni Kristo, yung Espiritu Santo ang magpapaalaala sa atin, hindi yung ribulto. Kapatid na San Ignacio, ang layo naman. Grabe po yung panliling lang ninyo sa tao. Itong mga tao naman, basta makasimba lang, okay na, mga kababayan. Nakakalungkot po, sapagkat ang mga tao, wala po silang desire, wala po silang commitment para sambahin o magsilbi sa Diyos. Pahalik-halik ng paa ng may paa, mga kababayan, okay na yon. Ligtas ka na. Naku po mga kapatid, sana magising lamang po tayo, hindi ito paninira. Gaya ng iyong mga nakikita. Yan ba ay nasa Biblia? Pasaboy-saboy ng holy water? Mga kaibigan? Meron ba sa Biblia yan? San Ignacio tayo? Meron ba sa Biblia yan? Kukuha ka ng balde, lagyan mo ng tubig, gawin mong holy water, and then isaboy mo. Ano namang klase? Sa Biblia, mga kaibigan, hindi po yung ribulto ang magpapaalaala sa atin sa ginawa ng ating Panginoong Jesucristo. Hindi po yung ribulto. Sa Biblia, mga kaibigan, ito po, no? Napakasama po yung gagawa ka ng rebulto, gaya yung nakikita po ninyo, no? Meron pong rebulto ni Maria. Si Maria yata yan tayo lamang po siya. Yakap-yakapin ng mga tao at halik-halikan. No? Yan ba ay bawal sa Biblia o okay lang sa Biblia? Ang mababasa sa Biblia, mga kaibigan, dito po sa libro ng Deuteronomio, sa chapter 5, sa verse 8, maliwanag po, mga kapatid. Yung ginagawa po ng Iglesia Katolika na gumawa sila ng larawang inanyuan, yan po yung ipinagbabawal ng Biblia. Sabi dito, huwag kang gagawa para sa iyo ng alin? Ng larawang inanyuan. Na anong larawan yon? Nakawangis ng anumang anyong nasa itaas sa langit. So kahit anong klaseng anyong nasa itaas sa langit, kahit mga bituin, kahit mga yung araw, yung mga anghel, kung ano-anong nasa langit, bawal. Kung may anyo ng Diyos, kung may larawan ng Diyos, pero espiritu naman, bawal pang gawin kasi kahit ano kahit anong anyo na nasa itaas o nang nasa ibaba sa lupa.
Bawal. Bawal na bawal mga kaibigan na gumawa ka ng larawang inanyuan o nasa ibaba sa lupa o nang nasa tubig sa ilalim ng lupa. So kahit anong anyo. Hindi sinabi, wag kang gagawa ng larawan ni Baal, wag kang gagawa ng larawan ni Buddha, wag kang gagawa ng larawan ni Sinto upang iyong yukuran, wag, bawal. Hindi naman ganun nakalagay Ang nakalagay, walang specific na tao, kundi ang nakalagay, anyo ng anumang wangis, anuman. Ibig sabihin, generally, lahat, anuman, kahit mga apostol, kahit mga propeta, kahit ang mga anghel, kahit ano, bawal, mga kaibigan. Sa verse 9, huwag mong yuyukuran sila. O ano yung ginagawa po ninyo? Ano yung ginagawa po ninyo sa mga rebulto? Tulad nito, rebulto ni Jesus. Jesus daw yan O pahalik-halik ang mga tao. No? Yan mga kapatid, yun yung sinasabi sa Biblia na huwag mong yuyukuran sila. Alin? Yung mga larawang inanyuan na gagawin mo. Sapagkat akong Panginoon mong Diyos, mapanibughuing Diyos. Instead na ang Diyos ang yukuran mo, kung sino-sino yung niyuyukuran mo. Ang palusot nila dyan, hindi naman ito larawan ni Baal. Larawan naman ito ng Panginoong Hesus. Paano mo nalaman? At ang unang-una, hindi ka pinagawa. Ba't ka gumawa? Pinagawa ka ba ng Diyos? Ng larawan ni Kristo? O kayo, gumawa kayo ng larawan ni Kristo bilang pag-alaala nyo sa akin? Ganun ba? Meron bang ganon? Wala Ang nakalagay, ang nasa Biblia, mga kaibigan, ang nagpapaalaala sa atin sa kabutihan, sa aral, sa sakripisyo ng ating Panginoong Jesucristo, ang Espiritu Santo, walang anyo. Bakit? Pero kayo, gumawa kayo ng larawang rebulto, tapos ginawa ninyong pag-alaala, parang kayo ang antikristo, anti-Bible, mga kababayan. Ba't si Moises gumawa ng kerubin? Tanga! Bakit? Pinagawa nga si Moises Pinagawa Bakit hindi siya gagawa Sumusunod lang siya sa utos. Ikaw, pinagawa ka ba? Kung hindi ka naman, hindi ka naman pinagawa ni Kristo o ng Diyos. Kaya nga mga apostol, hindi sila gumawa dahil hindi pinagawa. Si Moises lang naman ang gumawa dahil pinagawa. Pinagawa Gagawa ka ng kerubin. Para kay Moises ba yun? Gagawa ka ng kaban. Para kay Moises ba yun? Hindi naman Gagawa ka ng kaban para sa tipan. Para may paglagyan ng tipan. Hindi para kay Moises. Gagawa ka ng kerubin para mayroon kang pantakip. Ilalagay mo doon sa ibabaw ng kaban, inilagay ni Moises yon, yung dalawang kerubin, gaya yung nakikita nyo sa screen, no? Meron pong anyong kerubin doon na nagkaharap, sila yung bilang decoration, bilang pantakip doon sa kaban. Hindi para kay Moises yon, hindi para luhuran, hindi para dalanginan. Mga kaibigan, hindi para dalanginan. Kaya, ang layo yung palusot po ninyo. Bakit si Rizal ay hindi linalagyan ng bulaklak? Dinadalanginan ba? At yung ginagawa ba ni Presidente sa rebulto ni Rizal ay tungkol ba sa pananampalataya? Hindi naman pinupuri nila si Rizal dahil sa kanyang kabayanihan na ginawa sa bansang Pilipinas. Hindi tungkol sa pananampalataya yon.
Ang bawal pong gawin, okay lang naman kahit gagawa ka ng rebulto kung hindi naman po yan luhuran, dinadalanginan. Okay lang, gagawa kayo ng rebulto ng mga santo po ninyo and then galangin po ninyo, pero hindi naman sana umabot yung punto na dalanginan mo. Naku po mga kaibigan, palusot lamang po yan. Palusot ng mga taga punto por punto para kunwari may tuwid nila yung baluktot na aral nila para yung mga tao hindi aalis. At ito naman mga taong mga ewan ko kung anong tawag, tanga or anuman, no? Ayaw magsuri. Magalit pa kung sabihin mo totoo. Talaga tama yung Biblia na kapag pagsabihan mo yung tao ng katotohanan, ikaw pa masama. Mga kapatid. Okay, pero sa lahat ng mga nakasubaybay na talagang binigyan ng Diyos ng pagkaunawa, sila po yung nakakaunawa sa ating mga pinaglalaban. Hindi po ito panira, kundi ito po ay pagtutuwid na para ang mga tao ay makita nila kung ano po yung talagang purpose po natin, mga kaibigan. Gusto lamang po natin ipaabot sa mga tao yung tamang nasa Biblia. Kasi mga kaibigan, kung bakit po natin ginagawa ito, gusto ko lamang pong basahin dito po sa sinabi sa banal na kasulatan sa Ezekiel chapter 3. Ito po kasi yung nagtutulak sa akin para gawin ito para sabihin ito mga kaibigan. Kasi sabi dito sa Ezekiel chapter 3, pagka aking sinabi, sabi ng Diyos, sa masama, ikaw ay walang pagsalang mamamatay. At hindi mo pinagpaunahan siya o nagsasalita ka man upang hikayatin ang masama mula sa kanyang masamang lakad upang iligtas ang kanyang buhay. Ang gayong masamang tao ay mamamatay sa kanyang kasamaan. Ngunit ang kanyang dugo ay aking sisiyasatin sa iyong kamay. Alam natin ang katotohanan. Pag hindi natin hinikayat yung tao para magbago, mamatay siya, ikaw na may kaalaman, mananagot ka sa tao na hindi mo pinangunahan siya, mga kababayan. Kasi ang nakakaalam sa mabuti, ayon po dito sa sinulat ni Santiago sa chapter 4 sa verse 17, na ganito po ang sinasabi sa kasulatan. Sa nakakaalam nga ng paggawa ng mabuti at hindi ginagawa, ito'y kasalanan sa kanya. Mabuti kung yung tao ay pangunahan mo, paalalahanan mo, sabihin mo yung totoo, mabuti yon. Pag hindi mo ginawa, kasalanan sa iyo yon, manganganib ka niyan, no? Kaya ito mga kaibigan, kung bakit natin ginagawa ito ay para hindi po tayo manganib. Ginagawa lamang po natin ito dahil ito po yung sabi ng Biblia sa Revelation chapter 3 kasi mga kaibigan, o chapter 1 sa verse 3, ganito kasi ang sinasabi ng aklat ng Revelation. Mapalad ang bumabasa at ang nakikinig ng mga salita ng hula at tumutupad ng mga bagay na nangasusulat doon, sapagkat ang panahoy malapit na. Pag nagbasa ka ng Biblia, mapalad. At ito'y tuparin mo. At kung meron kang nabasa na kailangan iparating mo sa mga tao, pag yun ay tinutupad mo, mapalad ka. Sapagkat alam mo na malapit na
ang panahon o maaring malapit na din siyang mamatay. Malapit ka na rin mamatay. Malapit na magunaw ang mundo o malapit na ang pagdating ng Panginoong Jesucristo. Kailangan magtapat ka, sabihin mo ang katotohanan. Kasi mamamatay naman tayong lahat mga kaibigan. Mamamatay naman tayong lahat magkakasakit tayo Si Darwin Gitgano nga nagpa-opera sa appendix Nagtataka lamang po ako, ay pinipilit nila na sila daw ay nakapagpapagaling, sila daw ay binigyan ng exorcism, bakit hindi niya napagaling ang sarili niya? Katwiran yan, John Doe, John Ray. Si Darwin Gitgano nag-e-exorcise, nagpapagaling ng sakit. Ba't siya nagpa-opera? Sige nga, ba't nagpa-opera? Sa appendicitis. Kung talagang siya nakapagpapagaling, di sana in-exorcise niya ang kanyang sarili. At saka si John Ray, may asma. Malubha yung asma ni John Ray. Nung nag-video siya na sinagot niya yung ating video ay grabe yung asma niya Ba't hindi siya magpa-exorcise kay Darwin Gitgano para mawala na yung asma? Ba't kailangan mag-take siya ng gamot para sa asma? Ba't kailangan magsuob o anuman ang gagawin ng mga may asma? Ba't hindi ka na lang magpa-exorcise para mawala na yung asma mo? Ano ba yung pinaglalaban po ninyo? Kasinungalingan? John chapter 8. Ano sabi doon? Ang inyong ama ay ang dyablo. So hanggang dito na lamang po mga kaibigan para mas maganda mga kababayan. So sana yung mga iba diyan, mga ibang tao na talagang naghahanap ng katotohanan, sana hayaan po ninyo na buksan ng Diyos ang iyong pagkaunawa. Ang Diyos kasi ang nagbibigay ng nasa, appetite o urge, pagka-addict. Ang Diyos ang nagbibigay ng pagka-addict. Ng alin? Ang tao kasi ginagawa yung pagka-addict sa ibang paraan pero dapat yung ibinigay ng Diyos na pagka-addict o urge, sabi sa English, pagnanasa, ay dapat sa salita ng Diyos, hindi sa drugs, hindi sa shabu or anuman, kundi yan sana ay gamitin para sa salita ng Diyos na dapat ang tao sana ay ma-addict sa salita ng Diyos. Maraming salamat po sa inyong lahat hanggang sa susunod po.